Good day everyone! So ngayon ay first day of Ramadan and ngayon ko palang ma-experience to dito sa Saudi at dito sa aming amo. Kaya naman ay ngayong araw ang pasok ko daw ay alas 9, sabi ni nanay. So hindi ko pa alam kung anong mga ganap ko sa loob kasi ngayon ko palang tumaranasan sa aming amo at kung anong ganap nila, kung busy ba or hindi. So malalaman natin mamaya pagpasok ko. So samahan niyo ako! It's 9 o'clock in the morning at papasok na ako. Let us see kung bukas na ba yung pinto. Kasi sila ang nagbubukas nito, si tatay minsan. So nakalak pa siya. Di pa ako makapasok. Hintayin kung buksan nila yan. Bago ako po. At yun nga, nakalak pa yung pinto. So hindi pa tayo nakakapasok. Kasi usually nagbubukas niya si tatay pag may pasok siya. Or kung minsan naman si nanay pag kailangan niya magtapon ng basura. Pero si tatay nga kasi tuwing Lunes ay wala siyang pasok. Either nag-online lecture siya, kaya nandito siya sa bahay, or minsan naman lumalabas siya. So ngayon hintayin natin na buksan nila yung pinto bago ako magsimula. Yun nga, nakapasok na tayo at ang nagbukas ng pinto ngayong umaga is si nanay. At dahil natulog pa si tatay, kaya ang una nating gagawin ay ang dito sa baba dahil hindi siya pwedeng maistorbo pag natutulog pa. Kaya dito muna tayo mag-uumpisa. At yan nga, nilabas ko na yung mga panlinis ko. At dito muna ako mag-uumpisa sa kusina. Kasi andun si nanay sa opisina ni tatay, doon siya nagbo-blower ng kanyang buhok para hindi maistorbo si tatay sa pagtulog. Kaya pagkatapos natin dito sa kusina, doon naman tayo sa opisina ni tatay. So mag-umpisa na ako. Nakabrush na nga ako ng sahig. So napansin nyo, sinara ko yung pinto para siguradong hindi natin maistorbo yung tulog ni tatay. At syempre magmamapta tayo ng sahig. Kaya nag-iipon ako ng tubig dahil gusto kong may tubig ngayon. Kaya ayan siya, nag-iigib tayo. Ito ko magdamap na tayo ng sahig. So dito sa bahay ng amo ko ay hindi nila ako dinidiktahan ng mga gagawin ko. Kung paano paraan ng paglilinis ko. Yun lang ang ginagawa ko. Siguro kasi nung unang araw ko pa lang, pinakita ko na sa amo kung paano ako maglinis. And nagustuhan niya yun. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako inuutusan ng kung ano-ano mga gagawin ko. Talagang hindi lang siguro maselan yung amo ko. Talagang hindi siya maarte pagdating sa paglilinis. Hindi siya nagpapiano. Kaya mas masarap gumawa pag ganito. Hindi ka mapipressure kung anong trabaho, hindi ka maaligaga. Parang malaking tulong din yung ginawa kong yung pinakita ko paano magtrabaho sa unang araw ko. Kaya may tiwala siya sa gawa ko kasi nung pinakita ko sa kanya talagang tuwan-tuwa siya. At pinuri niya ako. Simula nun, di nila ako inuutusan, di nila ako dinidiktan kung ano mga kailangan kong gawin. Kaya pag ganito naging amo niyo talaga, panalo na kayo. Hindi kayo ma-pressure, hindi ka magkakapado 20 tuwing umaga kung anong mood na amo mo. Walang ganun dito. So talagang good na good sila. So tatapusin ko lang itong map at pupunta na ako dun sa living room ni tata. At natapos na natin yung sakot naman tayo sa opisina ni tata. Ito ang kanyang living room sa opisina niya. At itong kwarto na to ang kanyang opisina. At ang banyo. So magbabrush at saka magmamap. So parang gusto kong i-move yung mga upuan at mawalisan dun sa mga gilid-gilid niya. At brush lang tsaka map. Ganun lang naman.
At dahil nga mahaba ang pahinga ni tatay, so I can take my time sa paglilinis dito sa baba. Kasi tulog pa naman siya, di alam ni nanay kung anong oras magigising. Dito muna tayo. Pero pag ordinary day na Lunes, andito si tatay. Alas 7 pa lang kasi gising na siya. So ang pasok ko talaga alas 8. Kaya pag nakita ko siya naglakad sa garden, hindi ko pinapaspasan na linis sa taas kasi saka lang siya magbe-breakfast pagkatapos siya maglakad sa labas. Ganun siya at gusto ko maaga ko natatapos pag Lunes. Kasi nga doon siya kumakain sa taas, magluluto siya ng breakfast niya. Doon siya kakain sa taas, tapos pagtapos nun, doon na siya harap sa computer niya kaya inuuna kong linisin ang sa taas pag Lunes na nandito siya. And pagkatapos niya mag-lecture alas 12, minsan doon ko pala malilinis yung banyo sa taas na ginagamit ni nanay tsaka ng bunso. Kasi nga, hinihintay ko muna siya matapos mag-lecture. Dahil ayoko naman siyang maistorbo sa pag-lecture niya. Ganun kami pag Lunes dito. Tapos si nanay, tuwing Lunes talaga yan lumalabas pag nag-lecture si tatay. Kasi ayaw nga niya nadidistract si tatay. Kaya lumalabas siya tuwing Lunes talaga yan. Hindi siya lalabas pag nandito si tatay. Kaya ako naman inuuna kong gawin yun sa taas para madali ako matapos dun. So dito na ako sa baba naman yung pag-Lunes. Hihintay ko lang naman matapos siya mag-lecture. Or minsan maaga matapos yung alaga ko sa paliligo niya. Ayun, maaga ako malilinis yung banyo bago mag-start si tatay minsan ng 10. Tapos na siya maligo. Ayun, malilinis ko na yung CR. Wala na akong gagawin. Umuwi na ako nun. Kasi ayoko din siyang naisorbo. Dahil nag-lecture nga siya online. Tapos na tayo sa opisina ni tatay. So ngayon ay akit naman ako dun sa taas. At tapos na yung alaga ko, maligo. So malilinis ko na yung CR sa taas. Hintayin ko na lang magising si tatay. Para magawa ko yung sa CR niya. At yun nga, tulog pa si tatay. Kaya minabuti kong unahin na yung sala pag ako linisin itong banyo. At natawid ko naman siya, naging success at hindi ako nakagawa ng ingay. So, ayun, nandito na ako sa CR. So, hintayin ko na lang siyang magising. Pagkagising niya, yung banyo naman niya yung lilinisin ko. At nandito na nga tayo sa baba at nialaman ko ng basahan na ginamit ko kanina. At hintayin ko lang magising si tatay para magawa yung CR niya. And tapos na tayo nun. Pag nalinis ko yung banyo niya, tapos na yung trabaho at babalik na lang ako ng alas 7 mamaya, sabi ni nanay. Pag nakakain na si tatay. So, balitaan ko kayo kung anong mga ganap, kung pupunta ba yung mga anak niya dito, itong Ramadan days, or kung ano mga ganap, balitaan ko kayo. So, yan lang muna for today's video. Thank you so much and God bless.